Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today is reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Paano nga ba ang tumulong ng maluwag sa kalooban? O paano nga ba ang magbigay ng ayon o sa bukal sa iyong kalooban? So marami kasi minsan, di ba, ngayon po, lalo na sa Facebook, marami rin ang nagtatalo o nag-aaway, lalo na pagdating sa pera ang pinag-uusapan. Pagka may humiram, hindi nagbabayad, talagang nagkakaproblema po. Nagiging issue, no, sa lahat ng yan. Kaya mas masarap kung galing sa iyong sa puso o bukal sa iyong kalooban. So sabi sa unang Timoteo chapter 5 verse 8, ngunit kung ang sino man ay hindi nagtaguyod sa kanyang sariling pamilya, lalo na sa kanyang sariling sambayanan, siya'y tumatalikod na sa pananampalataya na mas masahol pa sa hindi mananampalataya. So yun po, napakalinaw. So kailangan itaguyod ang pamilya. So ibig sabihin yung obligasyon, kailangan ibigay po o kahit sa sambayanan. Kasi marami, no, sa mga tao minsan na pagdating sa labas, galante sila sa barkada, sa bisyo o kung ano pa man. Mga one day millionaire sila. Lahat talagang ginagastusan. Pero pagdating naman sa pamilya, halos wala silang maibigay na suporta. Halos hindi maibigay ng kanilang obligasyon. Kaya tuloy, siyempre, ang nangyayari diyan, nagsasakripisyo ang pamilya. So, kumbaga, inuuna pa yung pakikibagbarkada at kung ano pa mga pinagkakagastusan. Sa labas ng iba, sinusugal, no? Binibili ng hindi naman kailangan. At marami pa mga usapin na kung saan ay nagsasakripisyo ang pamilya. Kaya minsan, ang nangyayari din naman, di ba, nanghiram yung may nanghihirap sa'yo. Ang problema, kung kailangan mo. Di ba? Kung kailangan mo, mas maganda siguro yung i-real talk mo na lang. Nasabihin mo lang na pasensya na kasi kailangan ko rin. Diba? Pambayad ng tuition, pambili ng gamot, o kung ano pa mga importante para sa pamilya. Para siyempre, maintindihan ka. Kasi pagka meron na nangihiram, lalo na medyo malaki, hindi mo pinahiram, magtatampo sa'yo. Sasabihin sa'yo, napakadamot mo. Diba? Kaya mas maganda po na ipaliwanag, no? I-real talk mo talaga na kailangan mo, hindi mo pwedeng isakripisyo. Or kung may hinihiram siya, halimbawa, nanghiram ng 10,000, o magbigay ka na lang kahit 1,000, 2,000, tulong mo na lang. O sa ibang bagay. Hindi naman puro pera lang naman ang pinag-uusapan dito. Diba? Kung may maitulong ka naman, halimbawa, yung sarili mong lakas, tutulong ka sa kapwa mo, pwede din po yun. Maraming bagay pa ang pwede mong itulong o turuan mo na lang din magdasal, no, para lalong palataya na makahanap siya ng paraan sa kanyang mga pangangailangan. So yun po, no, kailangan talaga sa oras ng mga obligasyon ay inuuna po natin. Hindi po masama ang tumulong. Kaya nga sabi din sa binasa natin, no, sa Timoteo, dapat daw ay itaguyod o unahin ang sariling kapakanan ng pamilya. So, kumbaga, huwag mong pagwawalang bahala yung mga obligasyon mo o responsibilidad mo sa iyong pamilya bago ang lahat. Kaya para walang magiging masyadong problema na kung minsan ay talagang pinag-aawayan pa po yan. Diba? Magkamag-anak mo, kaibigan mo, dahil lang sa pagtanggi mo sa kanilang hinihinging pabor, panghihiram, especially sa financial. Kaya yan po ang ating laging ilagay, no, sa ating puso't isipan na unahin muna o i-priority ang pamilya bago ang lahat. At siyempre, kung may maiabot ka naman at alam mo naman yung pamilya mo secured na, meron na, magbigay ka rin, di ba? Kaya importante po yun. Kasi kasama yan sa pagtulong natin sa ating mga
kapwa-tao o sa ating mga kamag-anak. Kung alam mong nangangailangan naman, kahit hindi umihiram o humihingi ng tulong, tulungan mo na rin. Para siyempre, at least kahit papaano, mapasaya mo o naging daan ka para magpasalamat din sila sa Diyos. Kaya po lagi nating ilagay sa ating puso at isipan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus at tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo po manalangin. Lord, i-bless na po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At lahat po ng may karamdaman sa oras na to, iyong pagalingin. Puhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloob. At ganoon din po sa pamilyang nasisira, nagkawatak-watak o hindi nagkakaunawaan, lalo na sa mga usapin ng responsibilidad, ang hiram ng pera, o kung ano pa mang mga issue. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkubaba, mapagpasensya, tigit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ganoon din po sa financial na kailangan po ng lahat. Lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung papaano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa anumang kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much.